tayong emosyon, ugali, gusto. At meron kanya-kanyang sexes, gender. Ngayon, yun pong tomboy at saka yung bakla, merong ano yan eh, there is a war inside him. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Lalaki naman ako. Eh bakit ang gusto ko? Lalaki rin, sabi niya. Eh ano ba ako? Ano sabi? Binabai ka, sabi niya. Pusong babae. Eh ako naman, babae naman ako. Maganda nga ang shape ng katawan ko. 36, 24, 36. Eh ba't ang gusto ko babae rin? Ano ka? Pusong lalaki. Ba't ganun? Do we have to accept the reality that in this earth, may tomboy at saka may bading? Tatanggapin mo ba natin yan? May tanggapin mo. Totoo yun eh. Pag totoo, nakikita mo, wag mo nang tutulan. Andyan na talaga, may bakla, may bading, may tomboy, may silahis. O di, totoo yan. Tatanggihan pa ba natin? Wag na. Bakit pa nagkaroon ito? Yan. Umpinahan muna natin. Where did they come from? Sila ba ay aksidente? O kaya sila ba ay bunga ng nahawa? Gaya nung sabi ng isa, o hindi naman ikaw dating bakla yan, nahawa lang yan. Hindi nakakahawa yun, ano? Hindi nakakahawa, hindi totoong nakakahawa yun. Kaya sa dami ng nakausap ko, I have come into that conclusion na hindi nakakahawa yan. Hindi. Hindi naman yan sakit. Ito ngayon, puntahan po natin ang Biblia. Saan po nag-umpisa yan? Ito po. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, Ay, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. kundi, Kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, Tuloy. at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. tuloy. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Tuloy. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tuloy. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan yaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Iisa-isahin ko po ngayon sa inyo, ang nangagmamarunong naging mga mangmang. Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng larawan ng tao nasisira. Naku, may sinasampa sila. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos. They have changed the glory of the incorruptible God to the glory of corruptible men. Ayaw nila yung tunay na Diyos, gumawa sila ng mga Diyos nila. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito, ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Ay gayon din naman ang mga lalaki, nang iwan na yung katutubong kagamitan sa mga babae, nangagninga sa kanilang sarili ng pita ng isa't isa, na ang lalaki gumagawa ng kahalayan sa kanyang kapwa lalaki. Saan nanggaling? Nanggaling po yan sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nanggaling yan sa hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Naging anak tayo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kinalimutan nila yung Diyos. So, God has given them into uncleanness, gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature, and likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in the lust one toward another, men with men working that which is unseemly. Ang dahilan po niyan, kapatid, yung hindi pagkilala sa Diyos. Ngayon, nandiyan na yan. Let us accept the fact na meron na po ngayong babae na mas gusto niya yung kapwa niya babae. At meron na rin lalaki, ayaw na sa babae, gusto niya naman yung kapwa niya lalaki. Pero ang tanong, may pag-asa bang maligtas po yan? Eh, alam mo ba, mapapalitan mo pa ba yun? Yun na nga talaga ang pagkatao niya eh. Lalaki ang kanyang katawan, ang puso niya ay babae. Siyempre, sino magugustuhan niya? Eh, lalaki rin. Babae kanyang katawan, pero ang puso niya ay lalaki. Sino magugustuhan niya? Babae rin.
Pero, kinukonsinti ba ng Diyos yun? Does God agree na lalaki sa lalaki at babae sa babae? Does God agree with that? Definitely na ayaw po ng Diyos mo. Pero, may pag-asa bang maligtas yung ganon? Basahin po natin ang 1 Corinthians 6 at 9 hanggang 11. Pakinggan niyo po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapit, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapit sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakin, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Pag-asa naman palang maligtas eh. May pag-asa maligtas. Pagka nagbagong buhay, kahit na halimbawa, hindi mo mabago talaga, tumatalsik talaga yung balakang mo, di ba? Okay, tumatalsik talaga yung kamay mo. O ikaw naman ay babaeng kung lumakad ay macho-macho, hindi mo naman babago yun, natural na sa iyo yun eh, di ba? Pero meron ka pa rin pag-asang maligtas, kapatid. Paano? Sabi ni San Pablo, di nyo ba alam? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with men, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, ye are sanctified, ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, may pag-asa pong maligtas. Baklato mo sila, kahit sino pwedeng maligtas. Huwag lang tayong gagawa ng labag sa utos. So, you can be saved. Under those situations, pwede ka rin maligtas. Ganun po, yung sinasabi nyo naman, payuhan natin na hindi pinapayagan kasi ng Diyos yung same-sex marriage. Pero may paraan para maligtas. Sumunod tayo sa batas, huwag tayong gagawa ng masama, maliligtas din tayo kahit ano pa kalagayan natin sa buhay. Heaven is open for everybody who acknowledge God and serve Him according to His will. That is